May mga umagang ayaw mong gumising, hindi dahil sa antok, kundi dahil ayaw mong makita kung sino ka na. Ito ang unang bahagi ng kwento ni Mia. Dear Ombra, ako si Mia, 21 years old, nakatira dito sa Davao, malapit sa Mental. Third year college student sa UP Mindanao. Dati akong maingay, masayahin, palaban sa recitation. Pero isang araw, habang nagsusuklay ako, napansin ko, ang daming buhok sa kamay ko. Akala ko stress lang, normal lang. Nalaman ko na lang na mayroon na pala akong alopecia areata. At doon nagbago lahat. Unti-unti ako nawala sa klase. Hindi na ako sumasagot sa GC. Hindi ko na rin kaya tumapat sa salamin. Nakakahiya, para akong hindi ako. May araw na gusto kong tumakbo palabas ng bahay, pero pinipigilan ako ng sarili kong hiya. Hanggang sa dumating ang araw na may nag-chat sa akin, simple lang. Di ka pumasok ulit, sayang. Si Prof nagtawag sa'yo. Di ako sanay na ako lang sumasagot. Si Anton, classmate ko. Tahimik siya. Yung tipong akala mo wala sa paligid, pero laging present. Hindi ko siya close, pero nung sinundan niya pa yung message ng may notes ako, gusto mo? Bigla akong napaiyak. May mga taong hindi mo inaasahang kumusta, pero sila ang unang nagpapaalala kung sino ka, kahit kakalimutan mo na. Sinubukan kong pumasok ulit. Nakalugay ang buhok ko, kahit wala na halos. Tapos, nakakap ako. Ayoko pa rin tumingin sa mata ng ibang tao. Pero nakita ko agad siya. Tumupo siya sa tabi ko sa klase. Walang tanong. Walang ibang tiningnan, kundi whiteboard. Pero nung tinawag ako ni Pro sa recitation at napansin kong hindi ko pa rin kaya, siya yung sumalo. Pagkatapos ng klase, inabutan niya ako ng notes. Tapos, tinanong, gusto mo ba sabay na lang tayo kumain? Sa Matina Town Square kami nauwi. Doon sa maliit na tapsihan na may plastic table. Hindi siya mapalagay nung una. Ako rin. Tahimik kami pareho. Pero habang tumatagal, siya na yung nagkwento tungkol sa pamilya niya sa Panamo. Kung paano siya lumaki sa lola niya, kung paano siya natutong magtiwala kahit madala siyang iniwan. Sabi ko, buti ka pa, ho? Ayoko nang magtiwala, lalo na sa sarili ko. Tumingin lang siya, tapos tahimik niya sinabi, alam mo, kahit wala kang buhok, ikaw pa rin yung pinakamaganda sa room. Ayoko ako. Hindi dahil nahiya ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, may nakakita sa akin, hindi bilang kalbo, hindi bilang may sakit, hindi bilang ako. Hindi mo kailangan ng 5 tao. Kilala mo buong buhay. Minsan, isang tao lang sapat na para buuin ka ulit. Hindi mo agad mapapansin, pero nararamdaman mo pag may taong dahan-dahang naglalakad papunta sa puso mo. Ito ang ikatlong bahagi ng kwento ni Mia. Dear Ombra, nagsimula yon sa simpleng bagay. Yung bangko sa tapat ng lagoon. Palaging may sticky notes. Good luck sa quiz. Pahinga ka kung pagod ka. Smile ka naman kahit konti. Alam kong si Anton yon. Walang pangalan. Pero handwriting niya, kabisado ko na. Isang araw, may event sa school. Nakaupo lang ako sa gilid. May suot pa rin akong cap. Nakatalikod ako pero ramdam kong may nakatingin. Pagtalikod ko, ayun siya. May hawak na bottle water. Tumingin lang, tapos inabot. Mainit, uminom ka muna. Sabay ngiti. Yung tipong
Walang halong kahon o kondisyon. Gusto ko sanang umiyak pero ngumiti na lang ako pabalik. Sa sobrang dami ng araw na iniiwasan ko sarili ko, siya lang yung hindi umiwas. Lumipas pa ang mga linggo. Naging rutina namin ang sabay na lunch. Minsan sa tapat ng kantin, minsan sa bangko, malapit sa admin building. Hindi kami madaldal, pero sapat na yung tahimik naming presensya sa isa't isa. Isang hapon, habang nakaupo kami sa grass field, bigla niya akong tinanong, "Naalala mo ba nung una kitang tinabihan? Hindi ka nga tumingin sa akin." Sabi ko, "Wala kasi akong lakas nun." Sabi niya, ngayon, malakas ka na ba para tumingin sa akin?" Tumingin ako, para akong kinuryente. Kahit sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot. Hindi dahil nawala ang sakit, hindi dahil kahit may sakit pa rin, may taong nananatili. Simula nun, nag-iba na ang takbo ng isip ko. Pag hindi siya pumasok, hinahanap ko. Pag hindi siya nag-message, may kulang. At sa sarili ko lang, inaamin. Gusto ko siya. May isang bagay na humihila pa rin sa akin. Paano kung hindi niya talaga ako gusto? Paano kung hindi niya talaga ako gusto? Kundi naaawa lang siya. Mahirap paniwalaan na may darating ulit. Pero mas mahirap tanggapin na baka nandyan na nga siya. Ikaw na lang ang hindi pa handa. Ang pinakamasakit, minsan, hindi yung wala kang buhok. Hindi yung iniwan ka lang. Hindi yung iniwan kang wala man lang sabi na sapat ka. Pero ang pinakamasarap sa lahat ay yung may isang taong titigil sa mundo para lang sabihin, hindi mo kailangang magbago para mahalin. Ito ang huling bahagi ng kwento ni Mia. Dear Omra, pagka-graduate namin, bigla siyang nawala. Walang paalam, walang message, walang kahit ano. Hindi ko alam kung napagod na rin ba siya o ilan talaga siya para sa akin. Ang sabi nila, pag gusto ka ng tao, babalik at babalik yan. Pero paano kung ikaw yung dahilan kung bakit hindi na siya bumalik? Isang taon akong walang narinig kay Anton. Pero araw-araw ko pa rin siyang naaalala. Sa bawat upuan na dati namin inuupuan, sa bawat sticky note na ako na mismo ang gumagawa para lang maramdaman ko ulit yung dati. Hanggang sa isang araw, nakita ko sa FB post ng org namin. Art exhibit ni Anton. Wala akong planong pumunta, pero may parte ng puso kong hindi tahimik. Yung parte na nagsasabing, kung may sasabihin ka, ngayon na yun. Pagpasok ko sa galeri, andun siya, naka-all black. May hawak na ballpen. Kinausap yung mga bisita. Hindi niya agad ako napansin. Pero ako, nakita ko agad yung painting sa pinakadulo. Isang babae, walang buhok, nakangiti. Sa ilalim ng painting, may pamagat. Hindi niya alam, siya ang pinakamagandang taong nakilala ko. Umiyak ako noon. Hindi ko alam kung hihiyain ko ba sarili ko o yayakapin ko. Nilapitan ko siya. Tumigil siya sa pagsasalita. Tapos, ninitian ako. Sabi ko, "Kumusta?" At bago pa ako matunaw sa kinatatayuan ko, tinanong ko siya, "Pwede na ba akong sumama sa campus ninyo?" Tumingin siya sa akin. Matagal, tahimik. Tapos sabi niya,
Walang kailangang magbago sa'yo. Tagal na kitang gusto. Minsan, yung iniisip mong pinakamahina mong parte, yun pala ang dahilan kung bakit ka nagmumukhang pinakamaganda sa paningin ng taong para sa'yo. Ito po si Ombra at ito ang kwento ni Mia. Sa kabila ng pagkawala ng buhok, hindi kailanman nawala ang halaga niya sa taong hindi siya iniwan.